Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-listeners. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ang topic po natin po ngayon ay tungkol po sa gallstone or bato sa ating abdo. Okay. Ano nga po ba itong gallstone? Paano po natin ito nakukuha? Ano yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng gallstones ang mga tao? Ano po yung simptomas na meron po tayong gallstone? At ano po yung mga pamamaraan para ito po ay atin pong maiwasan? Well, tinapik ko po ito mga ka-listeners dahil based on my OR nurse experience po, dahil sa OR po ako nag-work sa ngayon, is alam nyo naman, every time na kami po or ako po ay naka-assist sa mga cholecystectomy or pagtanggal ng gallstone, nakikita ko po yung mga pasyente na tinatanggalan po ng bato sa abdo or gallstone. Okay, pag sinabing gallstone po, ito po ay matitigas na bato sa ating abdo. Okay, ang gallstone po ay nagre-range ang kanilang size from smallest po ay grain of sand, yung buhangin, hanggang sa ang pinakamalaki po ay size po ng golf ball. Okay po. At para sa akin po naman ay ang pinakamalaking nakita ko po based on my pagtulong ko po sa OR is 5 cm na malaking gallstone po. So napakalaki po nun mga ka-listeners. So ano po ba yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng gallstone ng isang tao? So number 1 po, kapag ang isang tao ay kumain ng sobrang daming cholesterol or mga pagkain na matataba, like cholesterol na makikita sa mga balat po ng manok or chicken skin, okay, sa mga karne po ng baka at lahat ng uri ng mako-cholesterol na pagkain, okay, processed food, fast food, ayan po, yung mga pritong pagkain. Ano pa po? Kapag ang isang tao ay may sakit sa kanyang atay or liver disease, tumataas ang bilirubin level. So, kapag mataas yung cholesterol at bilirubin, ang nangyayari po mga ka-listeners, nagpo-form po ito into stone or bato. Okay. At yun din po, pag ang isang tao po ay may problema sa kanyang abdo or gallbladder. Hindi siya perfectly nag-empty. Okay? Kasi hindi po nagsasarang mabuti ang ating abdo, okay? Mahahantong po ito sa pagkakaroon po ng bato or kidney stone. Next, ano po ba yung mga simptomas para masabi po natin na meron pong gallstone ng isang tao? So kapag ganito po yung nararamdaman, maigi na magpa-check up na po kayo agad. So mga ka-listeners, ito po yung mga simptomas po na maaaring may gallstone or bato sa abdo po ang isang tao. Okay po, number 1 po, kapag po ang isang tao ay nakaka-experience po ng tinatawag na sobrang sakit sa kanyang tiyan, okay, upper right side, okay po, sa upper right side po ng kanyang tiyan, sobrang sakit at hindi nawawala. Ayan, possible na may gallstone. At yung kirot or yung sakit ay nagra-radiate po sa shoulder, sa balikat, hanggang sa likod. Okay? Upper right side po ako. Kunyari ako po. Ito po. Upper right side. Nagra-radiate sa likod tsaka sa balikat. And aside from pain, okay, pwede maka-experience po ng pagkahilo, pagsusuka, lagnat, at paninilaw ng mata. Itong white ng mata tsaka yun ng balat. Pagka medyo may paninilaw, okay, pa-check up po kayo agad. Okay po? So, ano po ang pwede natin gawin para maiwasan yung gallstone? Kasi sobrang sakit nito. Lalo na kung kapag naman so magpapa-opera po kayo, medyo may kamahalan din po yung magagastos. Kaya napakahalaga na maiwasan po natin ang pagkakaroon nito. So, unang dapat po natin gawin, mga ka-listeners, ay kailangan po natin na i-maintain yung healthy weight. Okay? Hindi pwede laging mabigat po yung timbang natin, overweight, obese, yan. Dapat lagi po normal yung ating timbang. Dapat alam po natin yung body mass index po natin.
Okay po? Kaya kumain po ng healthy at mag-exercise. Next po, kumain po. Ito na nga yung sinasabi ko, kumain po ng balancing pagkain. Mayaman sa prutas, gulay, at karne ng isda. Or mga gulay na mayaman sa fiber. Next po ay iwasan po natin ang mga pagkain na ma-cholesterol or mamamantikang pagkain. Kapag sobra sa mantika, magdudulot po ito ng gallstone. At next ay stay active. Lagi po tayo mag-exercise. Ito po, mag-exercise po 30 minutes a day, mga ka-listeners. And lastly, kung meron po kami yung family history ng pagkakaroon ng gallstone, ano po ang gagawin, mga ka-listeners? Okay? Baka kailangan nyo ng mag-maintenance or kailangan nyo po ng gamutan. Kaya bago po kayo magkaroon po ng gamot, magpa-check up po na po kayo, mga ka-listeners. Tandaan po natin, prevention is better than cure. Huwag nyo nang hintayin na lumaki pa yung gallstone po ninyo. Diba? At pagdating naman po sa pagtitimpla po ng ulam, ay iwasan po yung sobrang alat. Dapat katamtaman lang po yung alat. Huwag na pong magpapatis, asin, or yung dagdag asin pa, or dagdag toyo, bagoong, ayan. Tsaka, kapag usapang fats naman po, pinaka-healthy po yung fats na galing sa isda. Okay po? Sana po ay nakatulong po ito sa inyo, mga ka-listeners, para maging healthy po kayo, iwas sa sakit, at iwas din po sa sakit sa bulsa. Napakamahal po ng gamutan. Ayan, mga ka-listeners, sana ay nakapag-share po ako ng nakatulong po ako sa inyo sa pamamagitan ko ng pag-share ng isang prevention or topic na may kinalaman sa kalusugan po ng ating katawan. So, ayan po ha. Ingat po kayong lagi, and mahal ko po kayong lahat. Bye-bye po.